Salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Welcome po sa ating channel, Ode Alteram Partem, Let us hear the other side. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya, at kung kayo ay nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Yung ating topic pala ngayon, Facebook Live, is yung discretionary ministerial chain of command. Ano po ba itong discretionary? Basahin po natin sa source natin is Google. In the Philippine government, a discretionary duty is a function requiring a public officer to exercise judgment and policy making when choosing how or when to act, rather than acting in a prescribed manner. Definition, isa pa. This duty involve analyzing situation and deciding on the best course of action based on social, economic, or political factors. Limitation, while officers have discretion, they cannot use it to violate the law or act with grave abuse of discretion. Duties, ito okay. May liability ba? Wag na muna. Okay, ano naman yung ministerial duty? Ito What is a ministerial duty? A ministerial duty is a specific mandatory act that leaves no room for judgment, such registering a voter or issuing a document when all requirements are met. Isa pang definition ng ministerial duty. Wala siyang discretion. So, anong halimbawa nun? Halimbawa, i-cite na natin sa Office of the Secretary General sa House of Representative. Meron siya doong ministerial duty. Ano po iyon? To receive and record ng alin? Mga complaints filed. Ano yung complaints? Impeachment complaint. Okay? Halimbawa yun hindi lang yung impeachment complaint. So, those are ministerial duty. So, ano naman yung chain of command? Ito naman ang chain of command. Yung chain of command natin sa Pilipinas, halos pattern din yan sa US. Kasi nga, na-under tayo ng US at yung ibang mga batas ng US, ginamit din natin pattern sa Pilipinas. The military chain of command is a formal hierarchical structure that ensures clear authority, accountability, and communication in issuing orders and reporting, requiring subordinates to obey their immediate superior. Doctrine nila sa US, yan. Purpose, organizational stability, reduce ambiguity, and allows for rapid coordination and action. Again, authority and accountability, halos parehas din. Ito, mga common structure sa chain of command. President, Secretary of National Defense, Secretary of Defense, US ito. Combatant Command, Component, US ito. Pilipinas kaya? Halos parehas lang din. The chain of command in the Philippines generally flows from the President down through the Secretary of National Defense to the Armed Forces of the Philippines, leadership, specifically the Chief of Staff, and then to the service chiefs, Army, Navy, Air Force, and down to operational commanders issuing orders and issues move hierarchically. Structure applies to the military, while the broader government chain of command involves the President, Vice President, and Congress with specific structures for agency. So, most probably, sa topic ko, may na-search na rin kayo. So, ano lang naman ito? Pupuntahan natin siguro dito sa function niya na or in the performance of duty. So, ano ba ang i-focus natin? Anong mainit-init ngayon? Yung sa impeachment doon sa House of Representative.
ano ba yung discretionary tsaka ministerial, in particular doon sa Office of the Secretary General? Hindi po siya discretionary, ministerial po. Okay? Bakit ministerial? Yun po kasi yung mandato sa isang Office of the Secretary General or with the election doon sa House. Ganun po. Nag-elect po sila doon sa House, yung mga House members ng Secretary General. So yung mandato noon are governed by law and the House rules na ano pa ba rito? Meron ditong nabasa kanina eh. Isa doon sa function niya is ministerial duty. Hindi siya pwedeng magbigay ng discretion. Kung merong mang na-submit na mga or mga na-file na mga complaints or impeachment complaint in particular. Ito. The selection and election process is primarily governed by the rules of the House of Representatives. And the 1987 Constitution, Article 6, Section 16. Yan ang reference sa selection and election of the Secretary General of the House of Representatives. Isa pa doon muna, ito yung House Rules of the House of Representatives and the 1987 Constitution, Article 6, Section 16. Yun yung selection and election of the Secretary General. Election, procedure, and laws, method. The Secretary General is elected by a majority vote of all the members of the House of Representatives. Ano pa ba? Halos mabasa nyo na din naman ito sa Google. Bakit ko ba na-topic ito? Kasi nag-pop up pala sa akin yung with regards doon sa nangyari sa akin nung last May is merong directive si Commandant Philippine Coast Guard to re-enlist, to process the enlistment, and to submit your explanation together with your unit CO. Ngayon ito si CG1 assigned sa personnel, acting CG1 siya, assigned sa personnel. Yung function ng CG1 is personnel nga. Parang human resource management sila. However, yung sa Coast Guard na hiwalay kasi liban dyan sa CG1, meron pa doon sa Taguig yung tinatawag doon na Human Resource Management Command. Tapos meron pang Human Resource Procurement Center. So I do not know kung anong relation ng mga office na yan. But then most likely they are related doon sa management ng mga personnel. So sa akin lang, since na merong direktiba, although na kami, ang Coast Guard is a uniform service, meron din siyang chain of command, na-post ko na yung mga ginagawa kong, yung mga na-comment ko, yung mga na-search ko, nandyan na rin sa nauna kong post with regards dito sa aking ila-live today. So, doon makita ko, nag-pop up sa isip ko, yung function ng isang officer dyan sa CG1 is dalawa. Partly discretionary and partly ministerial. Ngayon ang tanong, kailan papasok yung partly discretionary? Ano ba? Pag nag-a-apply ka, kasi magsasubmit ka ng documents. Partly discretionary yun kasi pipili kayo ng tao eh. Di po ba? Kasi meron din yan tinatawag na interview pa. Halimbawa later pag na-comply ninyo yung processing dyan, meron din silang tinatawag na discretionary kasi meron ho yung tinatawag dyan na para bang kalimutan ko na nung nag-apply ako nung that was 25 years ago, 26 years ago eh. Meron silang discretionary dyan kasi interview ka eh. Or deliberation, something ganon. Kasi papasa mo yung interview liban doon sa mga exam at sa mga requirements na naipasa mo. So doon sa mga requirements na naipasa mo, partly ministerial iyon. Kasi kung na-comply mo yung lahat ng requirements base doon sa application, partly ministerial yun, tatanggapin ng office ng CG1 yan, ipaprocess nila yan. So the processing and partly pagtanggap sa'yo na i-process ka is partly ministerial. Kasi na-comply mo nga yung requirements eh, di po ba? Na-suffice mo yung requirements. However, papasok din dyan yung partly discretionary kasi mag-i-interview. Opo. Liban pa doon sa mga exam kasi may mga exam pa yan eh. Kung naipasa mo na, that is partly ministerial kasi kung naipasa mo na yung mga requirements, isa doon sa mga requirements is meron pa palang exam dyan. Kalimutan kong banggitin. Kailangan nyo rin ipasa at kailangan din ho ninyong magbasa-basa din with regards sa history at background ng Philippine Coast Guard.
Ngayon puntahan ko sa akin, nung natanggap ko yung directive, pumunta pala ako dun sa CG1 nung last May. Bit-bit ko yung medical slip ko. Tapos nag-call ako dun kay CG1. However, hindi ako hinarap ni ma'am. Ang nakaharap ko lang dun was the duty officer doon sa opisina. So, yun lang yun siya. So, nag-call ako doon. Sabi ko, sir, pwede ba mag-call kay ma'am kasi makiusap lang ako. Wala, bumalik yung officer. Yung sabi niya, hindi, napirmahan na. Napirmahan na yon so mga month of May. Pero yung order lumabas month of June kasi siguro pinrases pa yon. Siyempre, naglabas yung sigaw. Yun yung naglabas ng order na honorably discharge ako or kami. 5 kami doon Yung nakasama doon, yung sa 5, puro kami March, tapos yung nakasama doon, March of 2025, expired yung amin re-enlistment, pero meron doon kuan din 2024 na expired din. Pero actually yung order na yan, yung order na lumabas nung May, ang kasama doon, actually maraming month of March doon na expired na rin yung kanilang re-enlistment. Ganun lang ho iyon. So sa dami nun, meron akong hawak dito kasi actually ang pina-photocopy ko lang doon kasi I think mga 11 or 14 pages iyon. Yung directive from the Commandant of the Philippine Coast Guard, ang copies na kinuha ko lang doon was the front page lang tsaka yung last page. Doon ko nakita na 1,151 pala kami. So doon sa month of March, ang dami ho naming nagre-re-enlist din na month of March. Most probably expired na rin sila. Kasi ang order na directive lumabas galing kay Commandant is month of May na. So yun lang yun. So hindi ko na papakahabain ito. Direktahin ko na yung discretionary. Partly, ang sabi nga rito sa definition, meron kang discretionary, ikaw pwedeng mag-decide. Okay? Yan. Mag-exercise ka ng judgment. Yun ang discretionary. You have the authority to exercise judgment ito under sa Philippine government or sa Philippine laws. Yan yung discretionary. Yung ministerial naman, wala kang discretionary dan. Kumbaga, yan siya, no discretion ka dyan. Kung ano yung function mo dyan, tanggapin mo, halimbawa, receive and record ka lang. Ganun yun. Ang tanong, pag natanggap pala yung, impeachment complaint, together with the endorsement ng kahit isang representative, at least one, pupunta sa House Judiciary Committee or Judiciary Committee, meron silang 10 session days. Sa kaalaman pala natin ngayon, today is 26. So sigurado ito balik na yung session ng ng House of Representatives. At umpisa ngayon, buhat nung nag-submit yung mga complaints doon, meron silang 10 working days para igawan iyan ng report. After ng report doon sa Judiciary Committee, shout out sa classmate kong magiting. Shout out kay Jess Repeso. Good luck sa iyo, classmate. Sana hindi ka mapolitika rito, nanonood ka sa akin baka sana wag naman. So God bless sa'yo, classmate. Just Repiso, mabuhay ka. So yun lang yung sa akin. Sana sa House Judiciary Committee, umpisa ngayon, magkaroon sila ng partly na ministerial and discretionary. Yun, parang unique kasi yan Ang pag-file kasi ng impeachment diyan ayon sa constitution natin is sui generis o sui generis, ibig sabihin unique. Yun lang yung makapag-initiate ng impeachment initiative or initiation to impeach with impeachment power. Ito yung Congress. So diyan pinapile po. Kasi again, ang purpose ng impeachment are base doon sa Article 11, Section 1, 2, and 3. Sabihin ko na kasi sa Section 1 nandoon yung nakasaad kung sino yung mga impeachable officer from the office of from the President, Vice President, Supreme Court Justices, Ombudsman, unahin ko na, and the Commission, Constitutional Commission, kung mga commissioner tulad yan ng COA, COMELEC, tsaka CSC, Civil Service Commission. So those are impeachable officers.
So, ang Section 2 naman, yan yung nagbibigay sa Congress na mag-initiate ng impeachment complaint. At yung number 3, nandun pa nakasaad sa number 3, Section 3, Paragraph 5 na impeachment process or impeachment proceeding kailangan isang beses lang sa isang taon ang pwedeng i-file sa isang impeachable officer, sa isang ini-impeach na officer. So, balikan natin doon sa may Judiciary Committee, partly discretionary and partly ministerial. Bakit ministerial? Kasi pag nandiyan ho yung impeachment complaint, kailangan nyo yan actionan within 10 session days. Opo. Bakit partly ministerial? Yun na nga, kasi pag meron ng impeachment complaint, actionan mo talaga yan. Bakit naman partly discretionary? Kasi gagawa sila ng report. Titingnan nila kung impeachment complaint substantial, may sustansya. Ano yon? Ano yung mga violation doon sa sinasabi sa Article 11 Section 2? Culpable violation of the Constitution, bribery, treason, graft and corruption, high crimes, and betrayal of public trust. So, na-memorize ko na. Kita nyo yan. Basta-basa lang ho tayo lagi. At least makita natin na kakabasa natin lagi. At least madali na nating ma-memorize kasi nauulit. So, those are grounds for impeachment. So, titingnan nila ngayon yung grounds na yon. At partly dyan, paglabas ng report, dadalhin niya sa plenary, magkakaroon sila ng session doon sa Congress. Magkaroon sila ng 1/3 vote. And meron pa yan sila na sinatawag na within 60 days yan ha. Paglabas ng report sa Judiciary Committee, meron kaagad yang 60 days. Opo. Based dun sa report, meron yang 60 days na yung Congress mismo, yung buong Congress or yung plenary ng Congress, magkakaroon sila ng 1/3 votes. Ano yung gagawin nila diyan? Articles of impeachment. Ano yung articles of impeachment? Nakasaad doon yung substantive, masustansyang complaint or violation na nakita ng House laban doon sa impeachable officer. Sino yon? Again, sino yung impeachable officer na yan? President, Vice President, unahin ko na Supreme Court Justices, Ombudsman, COA, COMELEC, tsaka Civil Service. Yan sila yung mga impeachable officer. Paano yan halimbawa kung pinili doon halimbawa ng Judiciary Committee yung buhaw-buhaw, ibig sabihin ba? Ano ba tawag nito? Paano ba natin ilagay yan? Yung impeachment complaint na kulang ba? Di violation ulit iyon. Ganun na naman ho. Violation na naman yan. Doon ang function ng House Judiciary Committee. Bakit nga judiciary? Dapat just and prudence bakit na ang pinili buhaw-buhaw na complaint? Hindi magpa-prosper yan. So, ganun lang ho. Kasi, ang isa pa nga dyan, tapusin ko muna, no? So, ganun. After niyan, ng report ng House Judiciary Committee, base doon sa mga complaints, base doon sa complaint, with an endorsement at least by one representative, maglabas nga again ng report. After ng report, magkaroon ng plenary session. Yun na yun. Magkaroon sila ng 1/3 vote. Yun na yung impeachment, articles of impeachment na. Pero meron pa yan sila. Gagawin nila yung articles of impeachment within 60 days. After 60 days, meron pa yan silang nagawa na nila yung articles of impeachment. Ready na. May next yan. May 10 days pa yan sila na i-reserve. Ewan ko anong mangyari dyan sa 10 days pa. Kasi ang sabi doon, baka meron pa silang i-override or what. So sa Congress na yan, hindi naman ako congressman, After niya, ng 10 days, after the articles of impeachment, may 10 days pa yan. Pag nag-prescribe, may prescription na 10 days, after 10 days, will proceed sa Senate. Yun yung Senate, yun yung doon mo magkakaroon ng trial. Ano ho yun? Sino yung mga judge doon? Yung mga Senate judge doon, o trial judge doon, Senate judge, yan yung mismo mga senator. At yung mag-preside doon, presiding judge doon is the Senate President. Kaso lang, ito yung unique diyan. Pag President ho, bukod tangi. Pag President ho yung ini-impeach, ay nandun ho yung Chief Justice of the Supreme Court. Sino naman yung mga prosecutor doon sa Senate? Yan, yung sa House of Congress, sino ba yung House Speaker siguro dyan? I do not know, hindi ko pa nakita yung process kasi hindi ko napaghandaan pa yan
Most probably siguro House Speaker o sino ba dyan, Majority Leader o ganon. Hindi ba pwedeng Secretary General? Secretary General hindi naman siya congressman eh. Ang nakalagay kasi doon sa batas na ang prosecutor is sa House of Representative. So yun lang ho. So balikan ko yung akin naman doon sa ginawa sa akin, at least nakita ko na partly ministerial pala yon. Kasi yung directive kay commandant, sakop din ho siya ng chain of command, gaya nga ng sinasabi ko. Pasok ko yun, yung chain of command. Direktiba yun eh. Kaso ang ginawa naman ng officer na yan dyan na acting CG1, naglabas ho siya ng order. Which is na hindi dapat yun kasi may direktiba partly kasi ministerial yung trabaho niya and partly discretionary. Partly discretionary kung nag-a-apply ako. May direktiba So therefore, partly ministerial, tanggapin niya yung tao. Hayaan niya na makapagtuloy ako nang matuloy ko yung aking re-enlistment. Bakit ako pigilan? Yun na ho. So, ang laking chance ho natin kasi tulad nito, nagbabasa tayo ng nagbabasa, nag-aaral tayo ng nag-aaral. Lalo hong lumilinaw yung ating nakikita na mga bagay-bagay na yan. Pero most probably, meron diyang motibo talaga. Kasi meron nung nagre-recruit sa akin sa isang religion, ayaw ko talaga sumali diyan. Ganun lang ho 'yun. So, alam niyo naman 'yan. So, again akin lang panawagan kasi lagi kong pinapanawagan dito yung Amerika. Abay ulit-ulitin ko talaga at i-post ko pa. Tungkol ito kay John F. Kennedy. At yung Proclamation 2695 na inisyu ni then President Harry S. Truman, sana i-reviewin ng Amerika iyan kasi kung meron tayong tinatawag na independence, bakit ano tong ginagawa sa atin? Particular sa akin, hindi lang ho akong nangyaring tinanggal Ang dami ho. Dahil dito sa Facebook ko, talaga ang aking motibo rito is to inform mo yung mga kababayan natin na meron ho talagang imminent danger. Pressing and imminent danger. Ano yun? I-post ko na rin. Sino yan siya? To. Baka sabihin nyo, ano to, magic. Hindi ho. Sundan nyo na lang ho yung mapa. Tapos meron pa. Sunod-sunod na iyan. Bakit ho magalit yung dragon? Yan. So, panawagan ko lang sa Amerika. Madali lang ho yan. Total. Nakikita nyo dito sa aming bansa, pasok na ho kami dito. Bakit ba na kinumply ko naman yung direktiba, bakit ganito yung ginawa sa akin? Dahil sa mga naipopost ko, talagang marami ho akong nasagi, lalo na yung dragon. Ganun lang ho. So para ma-ensure ninyo yung security ninyo sa inyong government dyan, DNA ho, deoxyribonucleic acid, malaman nyo kaagad kung sino yung mga tao na yan. Kasi ang confirmation yan na yung DNA nila at liban dun sa DNA yung kanilang ginagawa, that's a form of subversion So ganun lang ho iyon. May tawag ho yan na subversion. Alam naman ni Yuri Alexandrovich Bisminov yan dati siyang KGB, isa siyang journalist at isa siyang spy ng Russia. Kaso lang bumaliktad siya, ayaw niya ng buhay ng socialist, ng communist, ayaw niya Nakita niya ng pag-asa nandyan sa capitalism tsaka sa demokrasya o republic or freedom. So ganun yun. Bakit ba ako nagsasalita dito? Kung hindi ho tayo magsasalita, wala hong mangyari sa atin. Mananagana ho yung pagmamalabis. Yan. Ilagay ko na yung tatlong tao na yan, si Jordan Peterson, a Canadian psychologist, commentator, author. Tapos si Anne Widdecombe, a British politician, TV personality. Tapos si Plato, a philosopher. Ang sabi ni Plato, no one is more hated than he who speak the truth. Ang sabi naman ni Jordan Peterson, when you have something to say, silence is a lie and tyranny feeds on lies. Ano naman sabi ni Anne Widdecombe?
Itong sabi ni Ann Widdecombe, nobody has the right to live their lives being protected from offense or from insults or from hurt feelings. It is an occupational hazard of living in a society. Yan ang sabi ni Ann Widdecombe. So, hindi ko minamak si Ann Widdecombe, minimimik ko lang. So, yun lang po. Again, i-rephrase natin ano pong ating topic ngayon. Alos magkaparehas po yan, yung discretionary, ministerial, and chain of command. Meron lang po talagang function or opisina or tao sa isang government na meron talagang specific na hindi niya pwedeng gawin at dapat niyang gawin. So, kung meron man silang na-violate dyan, tulad dyan sa ministerial duty, hindi nila tanggapin yung impeachment complaint. That is a violation of the Constitution. Yung hampering o hindi mo pagtanggap ng constitutional remedy. So, bakit na may complaint? Is for a constitutional remedy kasi merong violation doon sa mga taong impeachable na iyan. Ano ho yung mga violations nila or ground for impeachment? Yun po yung sinasabi na culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, betrayal of public trust. So, mamimemorize nyo rin ho yan pagka nauulit-ulit ho ninyo. So, salamat sa inyo, sa aking mga followers and viewers. Naway nakapagdulot ako sa inyo ng mga refresher ba? At nakapagdagdago sa atin ng unawa. So, sa ngayon, antayin natin yung House Judiciary Committee doon sa Congress. Kasi meron silang ginagawa doong tinatawag na the same time is discretionary and ministerial ho ang ginagawa ng House Judiciary Committee. Again, bakit ministerial? Kasi pag may impeachment complaint together with at least one endorsement from a representative, papasok po yan sa Judiciary Committee at 10 working days. So, ay 10 session days. So nag-umpisa ngayon, nag-resume na. Umpisa na yan ngayon. So antayin lang ho natin kung alin doon sa mga na-file na complaint ang pagpipilian nila. So ganun lang ho. Bakit siya discretionary? Again, bakit siya discretionary? Kasi titingnan nila kung yung complaint ay substantive, kung verified, mga ganun ba, or valid, mga invalid, so ganun. Halimbawa, nag-file ka ng complaint, kulang naman sa ebidensya, mga ganyan. Di sa unsubstantial. So, ganun. So, magkakaroon sila ng tinatawag na discretionary. Paano kung pinili nila, halimbawa, yung kompleto? Di mas maganda. Substantive, konkreto, kompleto recados, di mas maganda. Ganun ang kagandahan dyan sa Judiciary Committee. Paano kung hindi nila ginawa? Siguro masabi natin yan, constitutional crisis yan. Di dyan na naman papasok ngayon yung Supreme Court. So magpapile nga sa Supreme Court yan. Kasi pag nilabas ng Judiciary Committee dyan yung report, magkakaroon niya ng plenary session. Yung 1/3 vote, articles of impeachment ka agad yan. Papasok ngayon yan siya, yung ginawa ng Congress sa plenary na yan, papasok ngayon doon sa tinatawag na 1-year rule, 1-year ban. Ano yung sabi doon sa Article 11, Section 3, Paragraph 5? No impeachment proceeding. Kasi yung impeachment proceeding, nandun na nga yung proceeding, yan na nga isa dyan sa ginawa ng Congress yung 1/3 vote. So, part of that proceeding is yung plenary dun sa Congress na inaksyonan nila yung ginawang report ng Judiciary Committee. So, ang tanong ko again, dito may mga na-post na akong tanong dyan sa pin-post ko sa Facebook. Is a filed impeachment complaint an impeachment proceeding? So, hindi. Is a filed impeachment complaint together with a endorsement of at least one representative an impeachment proceeding? Hindi. Is an impeachment complaint together with an endorsement of at least one representative filed doon sa Judiciary Committee, tapos 10 session days, naglabas ng report, impeachment proceeding? I think no. So considered na impeachment proceeding. Ito po yung ang nababasa ko sa batas kasi ang proceeding, yan yung ginawa ng Congress mismo after na ng impeachment complaint with an endorsement,
Doon sa Judiciary Committee, may report na ginawa nila within 10 session days. Lalabas iyon for ay plenary session ng buong Congress. Pagdidibatihan nila yan. So magkakaroon ng 1/3 vote. At ang tinatawag dyan sa 1/3 vote, nandun yung articles of impeachment. So, kung yung pinili nila na report sa Judiciary Committee ay kulang sa sustansya, kulang-kulang, papasok ngayon doon si Article 11, Section 3, Paragraph 5 that no impeachment proceeding. So yun lang ho. Pero meron ho yung solution pa rin. Papasok ngayon si Supreme Court at magkakaroon ng ruling. Bakit na out of those mga reports, bakit ang pinili nyo kulang? Hindi ko pinapangunahan na ito po atin for academics purposes only. Isa pa, hindi naman ako congressman. Hindi nga ako lawyer eh. Isa lang ho akong hamak na researcher dyan sa Philippine Coast Guard na sinibak ko ng isang opisyal namin dyan. He was an acting personnel dyan sa CG1. At the same time, meron ho siyang dapat ministerial duty na i-allow niya ako na mag-continue sa aking re-enlistment kasi meron akong hawak na direktiba galing from the office of the commandant mismo. So ganun lang ho iyon. Hindi niya ho dapat ginawan iyon ng discretionary kasi una hindi siya commandant. So violation iyon ng chain of command. So ganun-ganun na lang ho, antay-antabay lang tayo kasi ay naantay natin yung response ng ating mga naawa sa atin na sana matulungan tayo. So salamat sa Diyos na sa inyo na sa gininto ang puso ninyo na at least nakarating sa inyo yung aking hinaing na talaga wala akong pag-asa sa loob eh. Diyan ho sa loob namin wala akong kapag-asa diyan. Kasi nakita na natin 24 years in the service ako, hindi ho nilapat sa akin yung tinatawag na security of tenure. At yung Constitution, malinaw iyan sa Article 3, the Bill of Rights. Napakalinaw ho iyan. Mismo ho yung part ng trabaho niya is ministerial eh. At bakit ministerial? May direktiba si Commandant, dapat sundin iyon. May chain of command. So, papasok ulit dyan yung sinasabi ko kanina, yung tatlong topic na sinabi ko, yung discretionary, ministerial, and then the chain of command. So, kailangan sa ganitong pagpe-Facebook live natin, at least na-share, nababahagi ko, at sabay-sabay ho tayong nag-aaral at nare-refresh ho tayo, at natututo ho tayo. So, ano ba ang panawagan ko? So, sa aking mga kasama dyan sa Philippine Coast Guard, lalo sa mga sentinel, yung trabaho ninyo yaan ay partly ministerial, lalo sa mga sentinel muna, partly ministerial at partly discretionary. Bakit discretionary? Alam nyo na ho yung 11GO. So, ang 11GO, nagsisignify din iyan o nagtuturo sa atin, nagbibigay sa atin ng authority ng ministerial, discretionary, at the same time, chain of command. Ano yung chain of command? Particular ho dyan yung GO number 6. Ano yung GO number 6? To receive, obey, and pass on to the sentinel who relieves me all orders from... Dugtungan nyo na. Alam nyo na kung anong karugtong dyan. So sa mga sentinela, again, sa mga kasama ko dyan sa Coast Guard, lalo sa mga bata pa, yung trabaho ninyo are partly discretionary, partly ministerial, and partly chain of command. Pero since tayo sa uniform service, chain of command iyan. Bakit siya ministerial? Kasi kailangan mong gawin eh, wala kang magawa eh. Bakit wala kang magawa? Jude, nakalagay ka doon sa sa tawag niyan, sa plan of the day. Pag nakalagay ka sa plan of the day, that is partly ministerial. Whether you like it or not, mag-duty ka talaga. Pero bakit partly sa discretionary? Gagawa ka ng standby form, may kapalitan ka. So sana nakapagbigay ako sa inyo ng mga matatalinong bagay o idea. Alam ko na, alam nyo naman iyan eh. Nare-refresh ba kayo, no? So ito po ang inyong host, inyong dating kasama dyan. Sana makabalik tayo, kawaan tayo ng Diyos at kawaan ako ni Commandant. At sir, ang akin dalangin lang sir, yung hustisya sir. Hindi ako kaaway sir ng Philippine Coast Guard.
nagsusumikap din ako, sir. Ayaw nga lang ako i-assign noon sa legal, sir. Nag-signify na ako dyan sa Rexta nung tinanong kami kung saan kami ma-assign ng mga opisina. Ang gusto ko, sir, sana sa legal. Since wala na, sir, pag-asa dahil ginawa sa akin ito ni ma'am, sir, imbis na ministerial yung gagawin niya, partly ministerial, ang ginawa niya discretionary. So yun lang yun. So again, ang panawagan ko naman sa mga may ginito ang puso na gustong tumulong sa akin, akin ho, willing ho ako at willing ko rin hong tulungan kayo sa lahat ng aking makakaya, sa lahat ng aking mga nakatago dito. Ibibigay ko sa inyo at nakikita nyo naman dito sa aking Facebook live, hindi ho tayo nagmamarunong dito. Ang akin lang, sinasabi ko lang na ang trabaho dyan sa House Judiciary Committee or Judiciary Committee is partly ministerial, partly discretionary, but then in accordance with the law. What is that law? Right is always given. So kung meron man silang halimbawa pinaburan dyan kung ano man yung discretion nila, meron ho tayong Supreme Court. Okay po? Sana nakapagbigay ako sa inyo ng panibagong perspektibo, unawa, karunungan, at natututo rin ho ako. Hindi lang ho ako yung nagdadaldal dito. Mismo ako po natututo habang ako yung nagdadaldal. So magkasabay ho tayo natututo sa ating mga na-research. At sana magbigay pa ito ng gana sa inyo na ay mag-research pala tayo. Kasi kailangan, ang sabi nga ni Miriam Defensor Santiago, na-post ko naman. Saglit lang ha. Ito ang sabi niya ni late Senator Miriam Defensor Santiago: education is not merely a ladder to success, but it is a weapon against ignorance and injustice. Late Senator Miriam Defensor Santiago. So ang karunungan na ito, depensa ko rin ho ito. Kasi alam ko yung ginawa sa akin, at mas maganda ho yan dahil kung hindi ako nag-aral at hindi ako nagsasalita, ay wala na hong mangyari sa atin. Mananagana ang pagmamalabis, at ang pagmamalabis, sa pagmamalabis nabubuhay ang, alam nyo na, and tyranny. Ang mga nagmamalabis nabubuhay sa pagtatahimik. Doon sa mga nananahimik, hindi nagsasalita, ay nabubuhay o yan, mananagana o ang pagmamalabis. Again, meron namang sabi ng batas dyan, malfeasance, misfeasance, non-feasance. Papasok ko ulit yan. Covered naman tayo ng civil service, covered naman tayo ng batas, meron naman hong prima facie evidence, meron ho, kompleto naman tayo ng documents. Those are hard evidence or hard facts na pwede natin gamitin depensa sa ating sarili. So God bless po sa inyong lahat. At sa aking mga viewers, followers, maraming salamat po sa inyo. Sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya, at kung kayo nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Sa Diyos po ang karangalan at ang kapurihan, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. o de Alteram Partem. Let us hear the other side. Amen.